Ako, si Jose Protasio Rizal Mercado Lenon Sobrianonda. Aking isinulat ang nobelang Noli Me Tangere upang mamulit sa katotohanan ang mga kapwa ko Pilipino. Kung papaano trinato at pinahirapan ng mapang-abusong mga Kastila ang mga inosenteng mga Sa 20 paninirang ko dito sa San Diego, halos kilala ko na lahat ng tao dito na tinuturing kong anak. Ngayon pa lamang, sinasabi ko sa inyo, mali ang ginawa ng ministro. May katotohanan po ba ang mga Pilipino ay mangmang kaya mabagal ang pagunlad ng bayan? Tanong nyo ay Ginoong Lurura, kung may higit pang mamangmang sa mga Indyo. Ngunit Padre, hindi po ba kayo nasisiyahan sa 20 taon niyong paninirahan sa San Diego? Marahil yun ba? Wala. Walang kalayaan ng mga pare dahil napasama na ang bayan. Dahil napaparami na ang kasamaan sa bayan dahil sa pangunsinti ng opisyal. Ito nga pala si Don Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael Ibarra. Ikinagagalak ko makalala ang kura ng ating bayan at matatalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali, binata. Ngunit, kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kinagagalak at ang makalala, Dilo. Nakahanda na po ang mesa. Kaya matagal na rin nawala sa ating bayan. Siguro hindi mo na alam ang iyong pinagmulan. Kahit ilang taon pa akong manirahan sa ibang bansa, hindi ko makakalimutan ang aking bayang Sinilangan. Kapuri-puri ang mga bansang aking napuntahan kung hindi isaalang-alang ang pagmamahal sa bayan. Ang kaginhiwaan at kahirapan ng isang bayan ay kaugnay ang kanilang kalayaan kagipitan. Siya nga lamang ng pera, kung ngayon dahil sa iyong natutunan ay alam na lahat ng mga batang paslit ay alam na ito. Ipag-umanhin niyo akong lahat, ako'y musmos pa rin tulad ng dati. Ako lang ang masusunod, dapat lang ipagbawal ang pamahalaan ng pagkawadala ng Indyo sa Europa dahil sa masamang epekto nito. Nandito ako para paalala ka na baka ikay matulad sa iyong ama. Kung gayon, may alam ka tungkol sa aking ama, maaari mo bang isalaysay sa akin dahil isang taon na bago bumalik ng bansa mula nang nabalitaan tungkol sa akin. Maraming galit sa iyong ama dahil sa inggit nila dito. Siya ay tinaguri ang ehere at pilibustero dahil sa artilyerong naniningil ng buwis. Pinagbintangan na pinatay niya ang artilyero, kaya siya ay nabilanggo. Ang pangyayaring iyon ay hindi totoo. Ang totoong pangyayari ay Tigil mo yan!
Ang iyong ginawa hindi tama. Hindi mo dapat sinasaktan ng batang pasit. Walang napayin sa'yo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kahit kailan hindi ko magagawa ang bagay na yan. At doon, tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Sa binungguan na hindi niya dapat pinaglalagyan. Maniwala ka, siya ay aking tinulungan upang makalaya. Paalam na Ibarra. Si Kapitan Tiago na lamang ang bahalang magsalaysay ng ito pang pangyayari. Paalam na, ako'y uuwi na sa San Diego. Dating tamis ng pagsasama na sana. Ba't sa ating dalawa ako na lang ang natira? Tinig mong kay ganda maririnig pa ba? Maging Panginoon, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkagulo? Maligayang pagbabalik, Ibarra. Nasa loob siya. Halika. Maria Clara! Ang ganda at yung nito. Simula nung tayo pinagkausap ng ating mga magandang parehas. Ang swerte ko talaga. Siguro nang dahil dyan, marami nang natihag na kababatihan sa Europa. Maria, ikaw lamang ang aking sinisita. Walang papantay sa'yo. Masaya ako na nakita. Buenos Dias, na may huwag mong kalimutan ang utang mo sa akin. Si, babayaran ko po yan sa higit na madaling panahon. Kayo din ha. Kayo din ah. Alam mo naman kung sino dahil ako sa mga salapi. Oo nga, isang lang naman ang alkalde mo. Kapitan Tiago, pinaghanda po kita ng masarap na putahe. Tsak na magugustuhan mo ito. Muchas gracias. Maligayang pagbabalik, Kapitan Santiago. Masalapi na nga si Kapitan Tiago, pinaghandaan pa. Kapitan Tiago? Mas parang sa Santiago. Buenos Dias, pinagagalang ko ang iyong pagdalo. Napakabuti ni Padre Salvi. Masaya talaga ako siya ang manilupit. Padre Damaso. Sangayon ako dyan. Balita ko hindi din siya nananakit gaya ni Padre Damaso. Susunod ko. Hindi ko ay maaari kung ano. Hindi ka nais na isang ginawa ng sakristan na yun. Halatang inutusan ng kura. Huliin ng sakristan. Susunod po. Alam niyo po ba kung nasa napuntot na namin? Alam mo ba kung saan mga patungo doon? Akala ko ba alam mo pinaroroonan ng buntot ng aking ama? Tayo ay nasan na? Dispensa po, senyor. Alam ko po kung nasan iyon. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit tayo ay nawawala.
Ayun po, doon ko po alam siya nakalibing. Bakit ganito yung itsura ng puntod? Tila ba ito ay nahukay? Ipatanong mo ito sa sepulturero. Ano po ang inyong kailangan? May alam po ba kayong puntot na may krus? At may ngalang Don Rafael. Sinunog ko na po yung cross. Sinunog? Opo, hinil po ito ng kurang malaki. Ano ang bangkay ng aking ama? Inutusan ako ng kurang malaki na ilibing sa libingan ng mga nito. Bakit mo naman sinunod ito? Hindi ko nga po ito nagawa. Sobrang dilim ng gabi ngayon at sobrang lakas ng ulan. Sobrang bigat din ng bangkay, kaya pinarapat ko na lang na ibaba ito sa lawa. Para, ikaw ba ang nag-utos na gumawa ng ganong kalapas na kanan sa akin, ama? Ano ikaw ba? Tumugon ka. Anong yung mga binabanggit, Ibarra? Eh kung hindi ikaw, sino? Baka si Pare dapat ako yung tinutukoy, Senyor. Ginoong Ibarra, dito sa lawang ito'y tinapanbang kayo ng iyong ama. Salamat sa impormasyon. Ako nga po dapat na magpasalamat sa inyo sa mga naitulong sa akin ng iyong ama sa pagtutugon sa aking pangangailangan nung ako'y baguhan pa lamang. Lalo na sa mga pagbibigay ng edukasyon sa mga bata ng kabilang salik. Walang anuman. Sige, bauna na ako. Adios. Hoy, ikaw bata ka! Asan yun ang ninakaw mo? Wala po sa akin. Paniwala kayo. Pasaway kang bata ka! Bayaran mo yung ansing ninakaw mo! Kundi, papatayin kita! Tatandaan mo yan! Wala po sa akin. Tayo niyo po maniwala. Hindi ka pati paniwala! Pasaway kang bata ka! Sorry po ako. Wala po talaga sa akin. Ngunit, wala po talaga sa akin. Kuya, bayaran mo na yung sinabi nilang kanin ako. Kuya, bayaran mo na. Pag binayaran nyo, ganang kakainis silang. 2 piso lamang ang kikitain ko sa buong ito. Ang 2 onsang ninakaw mo, sabi ng sakristang mayor, ay katumbas ng 32 piso. O Pedro, saan ka na naman galing? Lasing ka na naman. Wala akong pakialam sa ginagawa ko. Wala ka talagang kwenta asawa. Tama na. Tama na, Pedro. Nasasaktan na ako. Sa susunod na papakailangan mo pa ako. Hindi lang yan ang kakabutin mo. Araw na yun, nakita ko si Mang Tasyo at may dala-dala siyang gulay. Batid kong para sa amin yun, kaya't pinuntahan ko siya kagad sa aming tapat. Ngunit, bago pa man ako makapagpasalamat, umalis na siya. Ano to? Wala ka man ng tinira? Isa nagugutom ako eh. Para yun sa mga anak ko. Hindi ka man na nagtira? Ni Boto o Tini? Umalis ka sa harapan ko. Nakakawalang gana. Iya mo, papalitan ko. Ano na kaya ipapakain ko sa mga anak ko? Nasaan na kaya sila? Nag-aalala na ako. Oh, ayan. Ikaw magdrama dyan at iluto mo yan para sa mga anak mo. Kaya ang aking mga anak. Basilio? Napupuno ko ng di ko na
Nabula ko ng Guardia Civil, ngunit ina, huwag kang mag-alala. Nahulog lamang ako sa puno kaya't nagkaganito ang aking itsura. Si Crispin, asan si Crispin? Naiiwan siya sa simbahan dahil napagbintangan siya nagnakaw ng 2 onsa. Siyak na mapaparusahan ng iyong kapatid sa kamay ng mga sakristan. Ako'y kinakabahan at nag-aalala na sa kanya. Pasensya, ina. Asan yung onsang ninakaw mo? Wala po sa akin. Galawin ba o hindi? Wala nga po sa akin. Aray po. Crispin! Ina, nais ko na tumulong sa pagsasaktan kasama si Crispin. Magpapasko na lang ako ng baka at kalabaw kapag na may-ari ni Ibarra. At pag nagsabit ko sa edad, kaya ko na mag-aral. Hihiling ako ng pag-irasong lupa o pagsakay. Malalaguin ko ito upang pag-aralin si Crispin at pagpatigilin mo na sa pagtatahid. Ewan patupad mo yung mga pangarap ka. Magandang araw. Maaari po bang makausap ang kura? Hindi, siya ay may sakit. Ang anak kong si Crispin, nasaan na? Alam kong naiwan siya rito. Nais ko sana siyang makita. Oo, naiwan ng anak mo dito. Pero tumakas siya pagtapos magnakaw ng 2 onsa. Hindi siya totoo! Wala kayong mapapala sa ganyang anak. Hindi nyo kasi tinuturuan ng magandang asal. Anong ginagawa nila doon? At nasa na mga anak ko? Nilabas nyo ang 2 onsang ninakaw ng mga anak ninyo. Ngayon na! Hindi silang nagnakaw noon. Hindi sila ang kumuha ng 2 onsa at alam ko yun. Nagmamakaawa ko sa inyo, huwag niyo kunin ang 2 anak. Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Mga anak! Huwag na kayo magtago kay nanay! Basilio! Crispin! Ako si Doña Consolacion. Ang pinakamaganda, mas maganda pa kay Maria Clara. Kung tutuusin, wala pa sa kalingkingan ko si Maria Clara. Ganda ang kolorete sa aking mukha. Hindi ba? Tignan niyo ang aking kaso. Hindi ba mas maganda pa kaysa kay Maria Clara? Isa akong makapangyarihang tao. Ako lang naman ang namumuno sa mga Guardia Civil, tsaka na mas kaangahanga ako sa iba. Mga sibil! Kunin ang bruha! Ayo, bruha! Sibil!
hermana! Kanta, hermana! Kanta! Napakagaling mo kumanta, Sisa. Nasaan na ang aming mga anak? Naroon. Basilio! Crispin! Tunay ng maraming naghihirap at kapos sa aming bayan. Basilio! Crispin! Nasaan na kayo, Basilio? Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Hindi ba't nasa bahay siya ng manggagamot? Matalino ba siya? Natatakot ang mga manggagamot na baka pagbintangan sila na kaibigan ni Crisostomo. Kaya ayun, nasa gubat na siya. Si Bill! Ayan si Sisa ho! Panhikiin mo siya! Hoy! Magtigil ka! Hindi ka na makakawala sa akin, Pia. Ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na ito. Padre! Tama na! Hindi po ito tama. Malaking kasalanan sa Diyos ang iyong ginagawa. Nagmamakaawa po ako, Padre. Pakawalan niyo na ako. Tama na po. Doon na konting init pa, lalabas ng bata. Hindi na ulo ang Donya. Babae ang mga anak doon niya, Pia. Anak ko. Pangako, aalagaan ko at mamahalin ko ang aking anak kahit hindi ko pa siya kadugo. Paalam, Mag. Kailangan mo ba talagang pumunta ng ibang bansa para mag-aral? Oo eh. Sabihan mo. Huwag kang mag-alala, Maria. Ako'y babalik dun. Sabi kasi ng ama, mas maganda mag-aral ng medicine sa Europa. Kung kapag babalik ka, Maria Clara! ikaw ha? Ika'y umiibig kay Elias. Mga biniling, ang inyong mga tuloy kaabot sa kabilang ibayo. Ay mali yung ang nabasa. Ako, nakalimutan natin ang ating sarili. Paano ko na yung mga sakta ko lang? Paumating mga Pilipino. Mari ba kaming makasama sa inyo? Kasi ngayon ang aras. Hindi kayo yung maupo.
Bahala, Maria Clara. Kami aalis na. Nababahala ako at baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Mabuti at ligtas kayong nakabalik. Ano nang nangyari sa inyo? Hindi ko kaya ang may mangyari sa akin, Maria. Huwag kang mag-alala. Buenos dias sa iyo. Malaking kasalanan ang mga maniwala sa nilalaman nito. Mas malaking kasalanan pa ngayon sa pag-aari ng iba. Makalipas ang ilang araw, nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Tila yata kami pinaglalayo ng tadhana. Gusto ko na siyang makasama muli. Diyos ko, hayaan niyo na kami ni Ibarang magkatuluyan. Nagmamakaawa ko. Siya lang ang nararapat para sa akin. Tingin niyo ako, Panginoon! 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 Ama, pinapangako kong makakamit mo ang katarungan na dapat na para sa iyo. Amo ko! Amo ko! Amo... Mga anak, asan na kayo? Andito na si Nanay. Basilio. Crispin, nasaan na kayo? Dito na ako, lumabas na kayo. Matatapos pa kaya ang gulo sa aming bayan? Hanggang kailan? Hanggang kailan masisindak sa tatahaking kapalaran? Kailan ang kalayaan? Kalayaan sa kulungan ng nakaraan. Dayuhan ay nahalina, bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa. Ang sindak ng kapalaran. Isa, dalawa, tatlo. Coach Tomatones! Sa susunod na habang buhay. Ayaw mo kumanta? Wala, siya ay may sakit. Malaking kasalanan ang maniwala sa nilalaman nito. Mas malaking kasalanan pa ngayon sa pagkaan, puta. Ba't ganito itsura ng puntod? Eh po. Parang Plants vs. Zombie. Saan na kayo, mga anak? Okay na. Slimy. Ipatendum time, mga times 3. Kilalati kailangan ng ID. Di ganyan, parang kang Pinaghanda ko kita na masarap na pala. Oo nga, dahil lamang sa mga salapi. Ako yung oo nga. 3, 2, 1. Coach Tomatones! Go! Ito, layo sa bato, boy.
Tanong nyo kay Ginoong Laura, kung meron pang imamangmang ang mga Indio, tama? Kung may Mariluin ba o wala? Wala ka nayaan ng mga pare dahil sa kasama... Ay, tama ba? Sayang.